Pumunta nga pala kayo magpipinsan dito sa Dao Tree, ang malaking puno dito sa Puerto Princesa. Nanguha at nagkilo nga pala kami ng tinatawag nilang kubili dito sa Barangay Mauyon. Hello guys! Ngayong araw nga pala ihayaan niyo naman ako magkwento ng panibagong experience ko sa buhay. Habang papunta nga pala ako doon sa mga pinsan ko, nagpara nga pala to si Kuya Romel at inangkas ko na rin siya. Makikisabay nga pala siya kasi nga pupunta rin nga pala siya sa Barangay Babuyan kung saan doon din nga pala ako pupunta. Bago nga pala ang lahat, support nyo rin nga pala yung tito kong pogi na vlogger. Siya nga pala si Karoka TV. Busy na kasi siya guys kaya hindi na siya nakasama sa lakad namin. Nandito na nga pala ako sa lola ko sa side ni Papa. Sabi ko nga sa kanya kaway siya. Gusto nga pala sumama sana ng pinsan ko kaso nga maliit pa kaya hindi pa pwede. Sama ka? Makawa ka muna. Makawa ka muna. Sama ka? Bawal. Sila nga pala yung mga pinsan ko. Sila yung magiging kasama ko sa pagligo ng ilog. Dito nga pala kami sa Bora Bud. Napanood ko kasi sa tropa kong vlogger din ay dito nga pala sila naliligo at dito rin nga pala sila nangunguha ng shells na siya tawag kong kubili. Siya nga pala si Jason Antonio guys, siya yung mga nangunguha dito ng kubili. Napanood ko sa kanyang video. Habang nag-aantay nga pala kami ng bangkang sasakyan namin papunta dun sa malaking puno. Naligo na rin kami dyan guys kasi nga sobrang init na ng panahon. Tapos malayo-layo pa yung nilakad namin kasi nga medyo papasok pa to guys mula sa highway. Maya-maya nga pala dumating na rin yung bangkang inaantay namin. Mga pinsan din namin may-ari na bangka. Napakalupit nga pala ng upo yan ni Lola Norma. Akala mo Chinese Buddha. Siyempre yung driver niya yung pinakapogi dito sa Mauyon, si Ralph G. Siyempre guys, hindi na rin ako nagpahuli sa pansitan dyan. Nagpwesto na ako agad sa pinakalikod kasi nga parang maganda yung area doon. Ito nga pala yung ginasabi ko sa inyong driver na pogi. At ito nga pala yung tawag nilang Lola Tomboy. Pero nga naman babaeng babae at may mga anak. Pero ang tawag nila Lola Tomboy. Hindi ko rin nga alam bakit ganun yung tawag nila. Napakagulo naman. Hindi nga talaga ako nagsisida sa pinistuan ko sa likod kasi nga para akong kapitan. Nakatayo pa ako dyan guys, nakahubad, nakalagay pa ng tali sa ulo. Para ko dyang muruami. Tumitingin-tingin nga pala ako dyan sa paligid kasi nga napakaganda ng view at bago sa akin kasi nga matagal na ako hindi pa nakakabalik dito simula nung bata pa ako at medyo marami na rin nagbago simula nung na-audit. May mga park nga pala ditong kailangan bumaba at itulak yung bangka kasi nga mababaw yung ilog. Maya nga pala guys at nakarating na rin kami at ang second batch. Hanggang 3 batch nga pala kami doon ng bangka at medyo marami kami, hindi kaya ng bangka pag sabay-sabay kami. Hindi naman to kalayuan sa pinanggalingan namin, malapit lang. Bising-bising nga agad yung mga lola namin dyan, nagsalang na nga pala sila ng sinaing para nga may makakain ng kanilang mga apo kasi nga pala yung mga apo naligo agad. Bira na nga lang pala kasi magsama-sama ang magpipinsan. Kaya sa mga ganitong pagkakataon tuwing Christmas break sinusulit-sulit na yan ang mga magpipinsan. Kami nga palang mga lalaki dito magpipinsan ay sinubukan namin manguha dito ng shells na sinasabi ko. Yan nga pala yung kubili. Bago nga pala yan makuha ay kailangan mo pang sisidin sa ilalim ng ilog. Medyo mahirap nga pala magkuha yan kapag hindi ka sanay. Kaya nga ako na naghawak ng plastic yan at mga pinsan kong sanay ang kumukuha. Nagtry din ako yan guys kaso nga lang isa lang nakuha ko to, sobrang sakit sa tainga. Tapos sabi nga pala nila guys medyo malabo yung ilog, di rin nga nila alam kung bakit medyo malabo. Sumisida rin nga pala dyan yung pogi kong pinsan si Ralph G at di na rin siya nagpapigil. Kaya nga pala Ralph G yung pangalan niya kasi nga pag nalalasing siya sige siya karap, hindi niya naman na-maintindihan yung rap niya. Pero nga sobrang galing niya mga wanong kubili kaya nga malupit pa rin talaga si Ralph G. Sobrang busy nga ng lolo namin at dalawa naming lola. Malalimatan kanya lang iniisip kasi nga sinama sila dito para nga magluto. Pero joke lang, mabait nga pala yan yung mga lola namin. Sa totoo lang masayan sila guys kasi nga nagkabanding yung mga kipinsan. Sinubukan ko na rin nga pala magsugbo dyan ng kubili kaya nang napapanood ko yung nilalagyan lang ng suka tapos higupin yung sabaw, napakasarap nun, tapos lalagyan ng kalamansi. May napadaan nga pala ditong manigbangka at kilala naman la lolo dahil nga daw Pasko at magbigayan. Binigyan nga pala sila ng kalamansi at daing galing pang bundok. At dahil nga pala kami nakadala ng suka, mabuti na lang binigyan kami ng kalamansi para nga may ilalagay ako dun sa inihaw ko kubili. Para pag-imbis siya yung wing. Ha? Para pag-imbis. Lagyan mo asin. Meron kanyang bida? Duro. Talang. Ay dula. La, asin la. Huwag mo ilagay sa Okay mo lang yan siya. Dali lapag mo dyan. Kunti lang la, kunti lang. Hindi ako makagalaw. Ito. Hindi naman akong tripod. Eh, mga tatlo katulad, pwede rin. Ha? Tuyo. Sobrang sarap nga yan guys, sobrang linamnam kasi nga fresh. Kaya nga sabi ng mga pinsan ko, mangunga pa daw kami doon ulit sa may malalim, magkaspang sisid guys. Dalawa lang nga pala yung dalawa nilang goggles, kaya nga pala palit-palitan lang at nag-aantay pa kami. Hindi naman ako expert sa pagkuha yan guys, kaya nag-aantay lang din ako kung may makuha sila at nag-try lang din ako. Hindi ko rin kasi nakasanayan guys, kaya medyo nahihirapan din ako. Ilang minuto nga lang pala yan ay nakuha nila agad, medyo marami na rin. Binibasic nga lang pala yung pagkuha lang ganito. Ganun talaga pag nakasanayan mong gawin yung isang bagay, kaya bali wala na lang yan. Pagkatapos nga pala namin manguha ng
lang Kubili ay pag-isipan namin pumunta dun sa malaking puno, yung ginasabi ko sa inyo nung unang part. Discover nga pala yung malaking puno na yan dati guys, yung tinatawag nilang Dao Tree. Sobrang laki rin kasi yan guys, as maglalaki ang mga ugat sa ilalim. Inaabot nga ata ng century yung tagal ng punong ito kasi nga sobrang laki at sobrang tanda na rin. Pinupuntahan nga pala to ng maraming tao yun nung hindi pa nasisira ng bagyong Odette. Dati nga pala pinaganda na to ng barangay Mauyon, nililinisan yung paligid at naging tourist destination din nga pala to. Ito nga pala yung mga ilang larawan dito sa Dao Tree dahil nga ito pinapasyalan dati. Sobrang layo na nga pala ng lumang picture niya sa ngayon. Dahil nga pala nasira to ng bagyong Odette dahil napakalakas talaga ng bagyong yun. Medyo malapit lang kasi sa ilog kaya nga pag tumaas ang baha ay maabot talaga to siya. Pero sa tingin naman namin ay medyo unti-unti na rin dinidiscover siya ulit kasi nga nililinisan na to sa paligid niya. Hindi na rin nga pala kami tumagal sa area na yun kasi nga medyo maghapon na at nag-uwi na rin kami guys. Saka sobrang nakakapagod din maglangoy kaya nga talagang pag-uwi nito ay masarap na matulog. Hanggang dito na nga lang pala ulit yung video ko. Maraming salamat sa panonood nyo. Bye bye!